Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ika-25 linggo sa karaniwang panahon at kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, at natatanging panalangin para sa lahat ng kababayan nating OFW. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin, dahil
Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami magpagindapat mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ng mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangi, ngayoy ibinibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin,
at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi kumibo sapagkat pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Kayo po ba'y may gustong itanong sa Diyos? Anong laman ng inyong puso at isip ngayon? Anong gusto nyong itanong sa Diyos? Gusto nyo bang itanong na, Panginoon, matagal ho kayang maghumiliya si Father? O baka gusto nyong itanong na,
Panginoon, saan kaya ho kami kakain ng tanghalian mamaya? Anong gusto niyong itanong? Ang mga alagad sa mabuting balita, nahihiyang magtanong. Ang masama, hindi naman nila nauunawaan. Alam niyo po ang tawag sa mga taong hindi nagtatanong pero hindi naiintindihan? Ang tawag ay, Uy, kayo? Nakatingin lang kayo. Ang tawag ay mayabang. Kapag ka hindi mo alam, hindi mo nauunawaan, tapos ayaw mong magtanong, hindi iyon kababaang loob. Ang tawag do'y kayabangan. Dahil iniisip mo, kaya ko, alam ko yan. Lahat ng bagay na hindi mo nauunawaan, dapat itinatanong. Ngayon, sa mga pagbasa, sa daming inay-ay na rin ang karunungan ni Santiago ng mabuting balita, meron ba tayong hindi nauunawaan? Yun ang itatanong natin sa Diyos. Dahil kung kayo'y walang tanong sa Diyos, ang Diyos may tanong sa atin. Alam niyo ang tanong ng Diyos sa atin ngayon? Sino sa misang ito ng alas 11 ng umaga sa Padre Pio ang pinakadakila? Sino sa atin ang pinakamagaling? Sino sa atin ang pinakamabait? Hindi ako. Sigurado ho ako doon. Hindi ako yon. Baka yung aking mga kolektor. Iba yung daki-dakilaan, galing-galingan. Ang tanong ni Jesus, sino ang pinakadakila? Taas ang kamay ng walang kasalanan. At ating ipapadala na sa langit ngayon. Wala. Pansinin ninyo ang mga bata. Alam ba ninyo kung sinong mga tao ang madalas laging nagtatanong? Mami, ano yan? Damit. Ano po yung damit? Isinusuot. Bakit po isinusuot? Para hindi lamigin. Bakit po kailangan hindi lamigin? Hanggang mapalo mo ang iyong anak sa kakulitan. Meron pang isang laging nagtatanong, bukod sa mga bata, sino? Yung mga ulyaning matatanda. Anong pang-ulam? Adobo ho. Kumain na ga ako? Oho. Hindi pa ako nakain. Kumain na ho kayo. Sino ka? Yung pinakabata at yung mga ulyaning matatanda ang laging nagtatanong. Tingnan ninyo, sino ang mga taong walang kakayanan sa kanyang sarili? Bakit nagtatanong? Yung bata at yung hindi na kayang matanda. At ang sinasabi ni Jesus, mapalad ang mga taong tulad ng bata. Mapalad ang mga nagtatanong dahil hindi nila alam. Mapalad ang mga taong tinatanggap na hindi niya kaya. Mga minamahal, kapag ka may problema ka, kapag may pinagdadaanan ka, magtanong ka sa Diyos. Hindi mo na nga kaya, ayaw mo pang tanungin ang Diyos. Tanungin mo kung bakit. Panginoon, bakit ako? Bakit ako ang may sakit? Bakit ako ang nagdurusa? Bakit ako ang ganito? Tanungin niyo ang Diyos. Pero wag na wag kayong magdududa. Magkaiba yon, ha? Walang masamang magtanong. Sabi nga ni Susan Roses, wag mahiyang magtanong.
Yung pagang ang Diyos, pwedeng tanungin. Huwag mo lang pagdududahan. Dahil ang pagtatanong natin sa Diyos ay palatandaan na hindi natin kaya, na hindi natin alam. At yun ang simula ng pagiging mapalad ng isang tao. Hindi kaya ng bata, kaya nagtatanong. Hindi na kaya ng matanda, kaya nangungulit magtanong. Tayo bilang anak ng Diyos, magtanong din kayo sa Diyos. Paulit-ulit, walang masama. At ang Diyos, sa kanyang kapanahunan, sasagot sa iyong tanong. Sino ang mapalad? Ang tanong ng Diyos sa atin. Ang tatlong pagbasa ngayon ay nagbibigay ng mga katangian ng mapapalad. Sabi ng karunungan, mapalad ang mga taong matuwid. Sabi ni Santiago, mapalad ang mga taong marurunong. At sabi ni Marcos sa Mabuting Balita, mapalad ang mga taong naglilingkod sa lahat. Matuwid. Ano po bang ibig sabihin ng matuwid? Sa isang pagtingin, pag sinabing matuwid, ay di hindi liko, hindi baluktot, tuwid Kapag katuwid ka ng pamumuhay, ay di tama laang. Walang taong matuwid na nagsisinungaling paminsan-minsan. Kulang na katuwiran yon. Walang taong matuwid na mabait lamang kapag nasa simbahan. Kulang na katuwiran yon. Meron bang taong matuwid? Bihira. Pero yung mga nagpipilit maging matuwid, marami. Tayo yon. Yung kahit nagagalit ka paminsan-minsan, nagtataray ka paminsan-minsan, nakakapamula ka paminsan-minsan, kahit nga dito, diga? Kanina nung kayo nakatayo, hindi mo kayo makakilala sama ng tingin mo sa iyong katabi mo, nakakala mo, baka may bagay na bagay ang suot niya diga? Kung kala mo na may gandang-ganda ng sandalyas makagayak baga. Pero nasa simbahan tayo. Minsan nagkakamali. Pero yung nagpipilit maging matuwid, yun ang gusto ng Diyos. Piliting maging matuwid ang buhay. Piliing lagi ko anong tama, yun ang sundan. Oo, nagkakamali paminsan-minsan, pero pag sumikapan, maging matuwid ang pamumuhay. Bahagi iyon ng pagiging mapalad. Ang matuwid, ang mapalad, hindi lang matuwid. Siya din daw ay marunong. Kapag ka ikay matuwid, alam mo ang tama at mali. Yun ay tuwid na pamumuhay. Pero kapag ka pinipili mo ang tama, yun ay marunong na pamumuhay. Yun ang sabi ni Santiago sa ikalawang pagbasa. Hindi kailangan matalino lang. Ang kailangan marunong. At ano ang ibig sabihin ng karunungan? Alam mo kung paano pipiliin ang tama. Ngayon ba pagkasimba, ano ba, uuwi na baga ako para makapagchismisan mamayang hapon? O papasyal muna ako sa aking ina na hindi ko pa nakikita ng ilang araw na? Pipiliin mo yung tama. Yun ang pagiging marunong. At bahagi ng pagiging mapalad, ang matuwid at marunong na pagpili. Matuwid dahil alam mo ang tama at mali. Marunong dahil pipiliin mo ang tama. At ang paalaala ni Marcos sa pagbasa ng Mabuting Balita, ang mapalad, naglilingkod sa lahat. Walang pinipili. Kahit yung paulit-ulit na nangungutang sa iyo, pautangin mo uli. Hindi naman yan mangungutang kung walang kang papautang. Yung mga nanghihiram. Bahagi ng paglilingkod sa lahat, ang walang kinikilala kung sino. At ang magandang halimbawa na yan, si Kristo. Nung siya'y naglingkod sa lahat talaga, makasalanan o hindi. Ganoon din dapat ang ating paglilingkod. Minsan makukulit ang inyong mga anak at mga apo. Minsan makukulit na ang matatandang inaalagaan, pero patuloy na paglingkuran.
Bahagi yan ng pagiging mapalad. Minsan laging nagkakamali ang iyong mahal sa buhay. Minsan laging nakakapagsinungaling ang iyong mga kapitbahay. Piliing maglingkod. Piliin lagi ang mabuti sapagkat bahagi iyon ng pagiging mapalad. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo. Ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 864. Maling pag-uugali at kayabangan sa sariling maituturing ay hadlang at balakid sa tunay na paghahanap sa Diyos. Kapag ka ang pinaglilingkuran mo lang ay yung maglilingkod din sa iyo, napakamakasarili nun. Mali daw iyon. Kapag ka ang pinipili mo lamang sa iyong karunungan ay yung may makukuha ka, mali din iyon. Kapag ka ikaw daw ay matuwid sa mga taong makakatulong lamang sa iyo, lalong mali din iyon. Ang pagiging mapalad, laging nakakatig sa kabutihan. Sa bandang huli, huhusgahan ka kung gaano ka kapalad. Gaano ka naging matuwid, gaano ka naging marunong, at gaano ka naglingkod sa lahat. Sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong hilingin at ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po akong maging mapalad. Punuin mo ako ng iyong pagmamahal upang ang pagiging matuwid, ang pagiging marunong at paglilingkod sa lahat ay magawa ko ng dahan-dahan, magawa ko ng unti-unti upang sa huling pagkakataon ng aking buhay, mapabilang ako sa iyong mapapalad. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang gabayan tayo ng banal na Espiritu sa ating pagsisikap na maging masunurin at matuwid. Maging karapat-dapat nawa tayo sa ating pagsamo sa Kanyang mga pagpapala. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa gitna ng pagsubok sa buhay pananampalataya ng Simbahang Katolika, pangunahan nawa ang sambayanan ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari sa paglampas sa mga pag-uusig na iniiumang ng mga sumasalungat sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan at pamamayani ng mga matuwid ay mamalas sa mga bansa sa buong daigdig, nang ang buong sangkatauhan ay magkaisang pairalin ang makadiyos na simulain at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tibay ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong matuwid ang maging kalasag at sandigan nawa ng mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pag-uusig, paghihikahos at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang diwa ng isang tagapaglingkod ay mamalas nawa sa mga tahanan sa ating parokya,
na nagsasama-samang nagpapahalaga sa kapakanan ng nakararami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, kalagin mo nawa ang tali ng pagmamataas sa aming mga puso. Matutuhan nawa naming maging mababang loob nang makabilang kami sa iyong mga pinaghaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maya-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman. Manaming mapagmahal kasalanan ko'y hugas at linisin ng lubusan ang nagawa ko. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ng Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mamuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos sa katauhan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pag-umaon na lahaligdig sa maraming kakurangan. Hosana, Hosana, Hosana sa Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin
kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. My
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O sino kaya siya sa Diyos ang mabuting gawin at manaan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan, upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral,
Sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo sandali ang lahat para po sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ikaapat, ngayon pong darating na pagbubukas ng taon, ng January 2025, tutulungan ng pambansang dambana ang 129th Plenary Assembly ng mga obispo ng Pilipinas na gaganapin dito sa Archdiocese ng Lipa. May mga servers po tayong namimigay ng sobre. May mga sobre din pong available sa paligid ng simbahan para mapaglagyan ng ating tulong. Ang ating panalangin at tulong pinansyal ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng malaking pagpupulong na ito ng mga obispo. Ngayon po ay huling araw ng Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ang oras ng Misa ay alas 6 ng gabi, pangungunahan ng dating Arsobispo ng Lipa, Lubang Kagalang-galang Ramon Argelles, na susundan ng rito ng paggunita sa kamatayan ni Padre Pio. At bukas po, ika-23 ng Setyembre, dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng misa, alas 6 ng umaga, healing liturgy at healing mass na may pagpapahid ng langis at pagpapahalik sa relikya. Susundan po ito ng alas 9 ng umaga, pangungunahan ng Cardinal Arsobispo ng Maynila, Cardinal Advincula. Susundan ng misa ng alas 12 at alas 2 ng hapon. At ang huling misa ng alas 4 ng hapon ay healing mass at healing liturgy na may pagpapahid din ng langis. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa sa pagdiriwang bukas. Ipinapaalala na bukas ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ilang paalaala lang po, 2 at mahalaga. Una, pagkatanggap ninyo ng komunyon, hindi nyo po kailangan lumapit kay Padre Pio. Mali po iyon. Si Kristo na ating tinanggap ay Diyos na sinasamba ni Padre Pio. Pagkatanggap ninyo ng komunyon, bumalik kayo sa inyong upuan at magdasal sa Panginoon. Pagkatapos ng misa, kayo lumapit kay Padre Pio. Kaya po kayo pinipigilan ng mga servers para po maitama ang mali nating ginagawa sa oras ng pangungumunyon. Ikalawa, pagtanggap ninyo ng komunyon at kung sakaling magpatak ang katawan ni Kristo, huwag niyo pong dadalhin kung saan. Sapagkat malaki pong kalapastanganan iyon sa Panginoon. Huwag niyong ibubulsa, huwag niyong iuwi sa inyo.
Ibabalik ninyo sa tagapaglingkod, sabihin ninyo, brother, sister, father, nagpatakpo. At papalitan iyon. Huwag niyo pong dadalhin kung saan. Yun po'y malaking kasalanan at kalapastanganan sa banal na sakramento. Sana po'y maunawa natin ang mga bagay na ito. Salamat sa inyo. Ang sunod nating misa mamayang 2:00 ng hapon, gagawin po ito sa ating main church sapagkat mag-aayos dito sa Divine Mercy para sa pagdiriwang bukas. Aming inaasahang inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundle at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Kristo. Salamat sa Diyos.